Guys, no, magandang hapon sa lahat, no. Kahimas TV nga pala sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Kahimas TV, no. Please support and subscribe po sa aking YouTube channel para updated po kayo. No, ngayon guys, magbibigay lang ako ng reaksyon dito sa mga nagsasabi na galit kay BP Sara dahil sa pahayag ni BP Sara at mga galit kay BP Sara dahil binabanatan daw ni BP Sara si Congressman Chua at si Congressman Abante. Unahin muna natin yung tirada ni BP Sara kay Chua at saka kay Abante. Di ba? Kasi madami, hindi ka naman taga Maynila. Hindi nga taga Maynila si BP Sara. Pero si BP Sara, baka nakakalimutan nyo, Vice Presidente ng Pilipinas. Kahit saan magpunta si BP Sara, yun ang teritoryo niya. Vice Presidente siya eh. Di ba, pumangalawa sa presidente. Ngayon, nasasaktan kayo sa mga supporters ni Abante at saka ni Chua. Ngayon, nasasaktan kayo na binabanatan. O may sinasabi si BP Sara kay Chua at kay Abante. Pero nung mga panahon na madami silang sinasabi kay BP Sara, nasaan kayo? Wala ka naman kayong sinasabi. Wala kayong nagawa. Kahit walang mga patunay, yung aligasyon, ng mga tao na yan kay BP Sara, sinira nila ang pangalan ni BP Sara. Alam nyo ba yon? Ngayon, na bumanat at bumawi si BP Sara, ang sama-sama ng loob nyo. Diba? Nagpapaniwala pa rin kayo dyan sa mga sinungaling na yan. Yung mga congressman na yan, para sa akin, pera lang ang hanap niyan. Pera lang ang habol niyan. Isipin mo ba naman, sabihin ba naman, may isang congressman na dyan sa Metro Manila, nasabihin na drug-free yung distrito niya. Naniniwala ba kayo doon? Doon pa lang, alam nyo nang nagsisinungaling. Kaya kung alam nyo nagsisinungaling, at kung alam nyo wala namang ginawang tama yung dalawang congressman na yan, huwag nyo nang iboto sa mga taga Metro Manila. Ngayon, alam nyo na nakalimutan yata na yan na si BP Sara hindi tatakbo at sila itatakbo. Yun lang mga guys, yung reaction ko doon. Natatawa lang ako kasi pag nabawian sila, masama pala sa loob nila. Di ba? Nagdadamdam pala sila. Samantalang si BP Sara nung that time na tinutuligsa nila, pinapahiya, ay patawa-tawa na lang. Di ba? Baliwala Ngayon, dito na naman tayo sa, take 20 ang kilo ng bigas. Kung di ako nagkamali, i-short natin, ayan sabi ni BP Sara na pagkaing baboy daw. Kung nauunawaan nyo at kung naiintindihan nyo, mapapaisip din kayo. Kasi kung pupunta kayo, pupunta kayo sa mga probinsya-probinsya, magkano ang kilo ng palay pag binibili? 20, 21. Tapos magbibinta ka ng bigas ng tig 20 ang kilo. Ano yun? Dikit. Sa mga hindi nakakaunawa, ay salamat, meron tig 20 ang kilo ng bigas. Pero sa nakakaunawa at nakakaintindi, mag-isip-isip po kayo. Isipin nyo, sa tingin nyo, quality ba yan yung 20 pesos per kilo na bigas? Tapos ang kilo ng palay, 21. Di lugi na ng piso. Diba? Kaya nga minsan masasabi mo, baka pagkain baboy yan. Kasi ang layo tagilid Di ba? Ano yan? Gusto ng gobyerno palugi porket mag-i-eleksyon. Di ba? Maniwala ako, pag yung mga commercial rice ang ginagawang tig 20 ang kilo, okay yun. Pero yung mga ganak ko po, mabaho yan sigurado for sure. Basta sa inip igaling yan Madaming kumakalat, kita nyo naman yung kulay ng bigas. Di ba mga kababayan? Huwag kayong magpaginlang kasi ginagawa lang nila yung mga yan kasi malapit na ang eleksyon. Alam nyo na. Sa mga hindi pa subscriber sa channel ko, ano pang inaantay nyo? Please subscribe. Solid Duterte supporters. Kahimas TV. Yeah! Boo!